Hanggang sa ngayon, wala pa rin kamalay-malay sina Rufami at Patani na pinuntahan nilang audition ay isa palang demolition job experiment tungkol sa paghihikab. Nasubukan na kung makakahawa ba ang paghihikab kapag naririnig lang ito. Ayan, humikab mo. Okay, Will. So, papasok ko din sa loob. Pagpwesto ko din sa gitna ng dalawa. Okay? My name's Will, by the way. Hi, Will. Pati na rin ang paghahawa-hawa ng hikab sa pamamagitan ng face-to-face interaction sa tulong ng ating celebrity accomplice. Isang experiment na lang ang natitira. Maghihikab pa kaya sila? So, ito yung material na babasahin nila. Isang excerpt mula sa isang libro ni Malcolm Gladwell. So, dahil nga tungkol sa paghihikab ang ating episode ngayon, tungkol sa paghihikab din yung babasahin nila. So, titingnan natin kung may impluwensyahan sila. Nagmula ang audition sa libro ni Malcolm Gladwell na The Tipping Point, kung saan nabanggit niya na maaring maitanim ang salitang yawning o paghihikab sa isip ng isang tao at mapahihikab ito bago pa matapos basahin ang nilalaman nito. Question, Derek. Kasi nabasa ko na lahat. Nahirapan ako umintindi. Ano ba ibig sabihin nito? Hindi, para lang mamaya maintindihan ko. Siya mauna ha, para makakuha ko ng idea. Oh, Derek, promise. Naglo-loading pa. Ang huling experiment, magsisimula na. Even as I am writing this, I've yawned twice. If you're reading this in a public place and you've just yawned, chances are that a good proportion of everyone who saw you yawn is now yawning too. Which means that yawn can also be emotionally contagious simply by writing the word. I can plant a feeling in your mind. Honestly, ano yung naramdaman niyo after reading the article? Hindi nawala yung kaba ko. Naramdaman niyo yung parang nahahawa na rin kayo sa hikab kapag binabasa. Minsan nawawala sa line. Nung binabasa ko, parang gusto kong humikab, kaya lang inaano ko na nagbabasa lang ako yung gano'n. Siyempre sabi dun sa Kembular na parang lahat nga ng, di ba nga tayo lahat kanina, naghihikab, nakakita lang. Nakarinig lang ako ng humikab, nahikab na din ako. Siguro sinasadya yun ni Will kanina. Have you ever thought about yawning, for instance? Kahit na pinipigilan, mukhang tinamaan si Rufami sa binasa. A lot of medical students, pag nagbabasa sila, nandun sila sa hepatitis, liver, inaral nila, ganito ang symptoms ng may hepatitis, di ba? At the end, parang meron yata ako. Ganun. Nakaramdaman nila. Watching the people who watch you yawn. So pag na-retrieve yun sa memory niya, tapos na-connect niya dun sa paulit-ulit na pagbabasa niya, ergo, nalilid siya dun sa action, sa what yawning stands for. Samantalang si Patani, na aminadong hindi niya gaanong naiintindihan ang binabasa, nanatili namang kabado. Hindi siya magre-react doon. Hindi. Kasi di ba, paano niya mariretrieve sa memory niya yung action associated with the word kung hindi naman talaga yun ang naturalesang lengguwahe niya? Sa puntong ito, napatunayan ang teorya ng manunulat na si Gladwell na maging ang pagbabasa lamang ng salitang hikab o yawn ay maaaring makapagpahikab sa kondisyon na naiintindihan ito ng magbabasa. At higit sa lahat, sa tulong ng social functional theory kung saan nagsama-sama sina Will, Rufami, Patani at mga staff ng demolition job sa isang enclosed space bilang isang grupo na patunayang nakahahawa nga ang paghihikab. Ay, sa puntong ito, mukhang sapat ng ginawa ng audition, oras na i-reveal na ito ay demolition job.
Si Marco. Si Gladwell. Hi! Basta? Hi! Long time, ah. Ano meron? How are you? Okay naman. Narinig ko may audition eh. So, hindi to audition. Oh. Ito ay isang social experiment para sa demolition job. Alam mo, ito, nakakainis talaga to si Paolo. May napansin ba kayo buong time na nandito kayo? Sa mga staff? Naghihikaban sila, dinahawa ako. Sabi ko, yung si ate, may hikab. Napansin mo? Ate siya, ikaw na hikab. Time to time. Oh my gosh, you're such a liar. Ay, So, pa naman. si Will ang kakonsyaba ko dito. Oo. So, isa siyang eksperimento. Gusto natin malaman kung talaga nga bang nakakahawa ang paghikab. At least, di ba? So, what Hindi tayo happened? magbabasa ng English next time. Alam mo ba, hirap ako. Ang daming yawning. 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 Napatotohanan man ang ating mga eksperimento, nananatili pa rin misteryo sa medisina kung ano nga bang dahilan ng ating paghihikab at kung bakit ito nakakahawa. Pero sa kabila nito, isang katotohanan ang dapat nating laging tandaan, na ang paghihikab ay senyales ng kasalukuyang lagay ng ating kalusugan na hindi dapat ipagsawalang bahala kailanman. Ayos, boys? Ako po si Paolo Medjones. Hanggang sa susunod na pagwasak namin sa inyong mga maling akala dito sa Demolition Job. Bago magtapos, subukan nga natin kung mahahawa kayo ng inihanda naming yawning session. Balitaan nyo kami sa ating Facebook page.